Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras, sa aking mga kayubi, sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon pag-uusapan po natin ang tungkol sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation sa posibleng pagsasampa ng kasong kriminal laban sa dalawang senador, ilang kongresista, dating kongresista at undersecretary ng Department of Public Works and Highways. Kadalasan nalilito tayo sa kung kailan sinususpindi ang isang senador, ang public officials, kapag sila ay tuluyan ng sinampahan na reklamo sa Office of the Ombudsman. Alam niyo po, hindi po otomatiko ang suspensyon kapag may inahain na reklamo sa Office of the Ombudsman. Ang ombudsman ay pwedeng magbigay ng preventive suspension sa isang opisyal kung may matibay na ebidensya at kung ang kanilang pananatili sa pwesto ay maaaring makaapekto sa investigasyon. Ito ay isang uri ng precautionary measure. Ito po ay hindi parusa at hindi ito maaaring lumampas sa 6 na buwan. Pag yan lumagpas ng 6 na buwan, yung suspension ay considered as lifted na yung preventive suspension sa kanya. Ngayon, ang tanong sa akin di ba dapat mandatory suspension na kapag nasampahan na ng reklamo ang mga senador na katulad ni na Jinggoy Estrada, ni Joel Villanueva, at yung mga kongresista na katulad ni na Saldico. Alam niyo po, ang suspension ay nagiging mandatory lamang o sapilitan kapag ang kaso ay formal nang naisampa sa sandigan bayan at nalaman ng korte na may valid information laban sa mga public officials. Ayon sa batas, kapag ang isang opisyal ay kinasuhan ng paglabag sa anti-graft law or even sa plunder law, siya ay dapat suspindihin mula sa kanyang pwesto habang tumatakbo ang paglilitis. Yan po ang pwedeng mangyari sa kaso ni na Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, yung si Congresswoman Kahayon, at ang Saldico, at iba pang mga lawmakers na nasasangkot sa flood control projects. Ngayon, dumako tayo sa issue patungkol naman kay Senator Marcoleta at ang kanyang pakikitungo sa mga testigo. Bilang isang mambabatas naman at miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee, mayroong mahalagang responsibilidad si Marcoleta na maging walang kinikilingan sa paghahanap ng katotohanan. So, may mga seryosong ethical at legal na tanong na lumilitaw, no? Laban dito kay Senator Marcoleta, na lumalabas na tila gumaganap siya bilang tagapagtanggol ng isang akusado. So, hindi po pwede yun na parang ikaw yung defense counsel ng isa sa mga resource person na tinuturing ng akusado. Ang isang mamabatas ay inaasahang kumilos para sa pampublikong interes, hindi para sa personal na interes. Kung ang isang opisyal ay gagamitin ng kanyang posisyon upang protektahan ang isang akusado, ito ay isang malinaw na paglabag sa kanyang tungkulin at maaaring magdulot ng conflict of interest. Isa inaakto ng ating senador ay mukhang meron siyang paborito dito sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee na hindi dapat lumabas na may paborito, no? Ang layunin ng Senate hearing ay tumulong sa paggawa ng batas, hindi para magsilbing korte, hindi po hukuman ng Senado. Kung gagamitin ng isang mambabatas ang kanyang kapangyarihan
upang pigilan o harangin ang investigasyon, ito ay maaaring maituring na abuse of authority. Pag nangyari ito, maaaring makasuhan ng isang opisyal sa ilalim ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees under Republic Act 6713. Ang mga parusa ay maaaring maging kasing seryoso na suspensyon o pagtanggal sa pwesto. Ito po, ilang beses ko na itong naipaliwanag sa aking programang Usapang Batas sa DZXL, Monday to Friday, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Panoorin niyo po ako dyan, pakinggan niyo din po ako dyan. Bagaman ang isang senador ay may parliamentary immunity para sa mga talumpati at debate sa loob ng Senado, hindi ito ganap na proteksyon laban sa mga krimen o paglabag sa etika na ginawa sa labas ng kanilang opisyal na tungkulin. Sa huli, ang pagiging isang opisyal ng gobyerno ay nagtatakda ng isang mataas na pamantayan ng pananagutan. Ang anumang aksyon na nagpapahina sa integridad ng isang investigasyon ay maaaring magkaroon ng seryosong kahihinatnan. So hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat at magandang araw po sa inyong lahat.